Magandang araw mga kababayan. Si Atty. Rowena Guanzon ay naniniwala na ang impeachment trial na ito, yung tinatawag nilang mini trial, ay talagang scripted na. Sa maikling salita, ang kanyang paniniwala ay talagang i-impeach nila si Vice President Sara kahit pa humarap o hindi man yung ating Vice Presidente. So kausap niya si Atty. Michael Pua at yan po yung ating bigyan ng komento at reaksyon mga kababayan. So simulan na natin. Kasi parang hindi naman totoong hearing ito eh. Parang nakascript na ito eh. Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Poa ng kanyang mga insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings, that was, if I believe, March 23 at 22, I think. At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. Mini trial? Oo, and para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Di ba mga kababayan natin, hindi nila kasi maloko itong si Atty. Rowena Guanzon. Unang-una is napakagaling na abogado ito. Pangalawa, naging miyembro po siya ng Commission on Audit. And pangatlo po mga kababayan natin, itong si Rowena Guanzon, hindi naman po siya Duterte supporters talaga. Siya ay tunay na pinklawan. So naniniwala lang na walang kasalanan si VP Sara at siya naniniwala din na kung mayroong presidente na pwedeng magpapakulong sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan na ang kanilang ginagawa ay binabaliktad nga, tinitwist nila, sila yung magnanakaw, pero binabato nila sa ating vice presidente. Siyempre, sino ba yung nasa likod nila? Yung magnanakaw na presidente. Kaya, consistent po sila sa pag-aatake laban po kay Vice President Sara. And yung taong bayan, nakikita ko naman na naniniwala po sila na talagang ang ginagawa po kay Vice President Sara ay para hindi po siya makaupo bilang presidente. So ngayon pa lang, talagang dinudurog nila na dinudurog. Pero sabi nga ni Corina Sanchez, di ba, sa kanilang TV program, dapat yung tuhod mo ay kasing tibay ng kay Vice President Sara. Binabato ng binabato, pero patuloy na lumalaban at naninindigan. Nagdeklara pa at tatakbong presidente sa kabila nitong aliwat kanan na atake sa kanya. And dagdag pa ni Corina Sanchez, nagbakasyon lang siya. Pagbalik niya, walang pagbabago sa mga isyong pamumulitika. Duterte pa rin ang kanilang dinudurog. Mantakin nyo ha. Kahit yung mga mainstream media, yung nasa likod ng kamera, alam naman nila na talagang ito yung purpose ng impeachment. Na talagang durogin po si Vice President Sara. Mantakin mo ha. Itong mini trial na ito o kahit anong klaseng trial na yan, hindi pala ito dapat ginagawa sa House of Representatives. Dapat sa Senado lang. Pero bakit consistent po sila? At ang dami nilang palusuta. And mga kababayan, isama natin sa panibagong topic natin dito, yung pag-amin ng isang kongresista from Bukidnon. Mantakin mo sinabi ng isang kongresista, 90% ng mga tao sa kanyang distrito ay galit sa kanya. Ayaw sa impeachment. Pero sabi niya, ginagawa niya ito dahil obligasyon niya. So, anong obligasyon? Si Ruistro naman, iba naman ang kanyang kasinungalingan. Sinasabi niya na suportado ng kanyang kadistrito sa Batangas ang impeachment against kay Vice President Sara. Pero pag babasahin mo yung nasa comment section,
Yung mga taga Batangas, galit. Social media, galit. At ang iba hindi lang nagsasalita. Dahil takot nga, tinatakot nila ang kanilang mga nasasakupan na kung magsalita against sa kanila, tanggalan nila ng ayuda. So, ayuda yung kanilang ginagamit panggigipit sa taong bayan. Tuloy tayo. Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang, ano bang pananaw natin sa stage na ito? 'Di ba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Hindi ba? To, nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pang ang sufficiency in grounds, tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Diba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, diba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabi na. Kagaya ng SALN. Kagaya Gusto ng ni Terry SALN. Ridon ipakita, isabpina ang SALN, which mga Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we heard the exchange actually, no. Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office, hindi ba? Yes. Now we're asking for SALNs from way back, I don't know, When she was mayor. 2007, 2010. Oo. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng impeachment. But was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi you have the 2007 SALN, and then you look at the 2017 SALN, lumaki, biglang But that's 18 years. Yes, that's 18 years, and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping conclusion of law and fact without That's basis. why di ba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time she's being subjected to a fishing expedition, precisely because hindi naman unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the first place? Now, the Supreme Court, in the first impeachment, Yung mga gago, mga kababayan natin, may allegation po sila, pero wala silang kopya ng SALN ni Vice President Sara. case emphasized the due Due process process. requirement at every step of the impeachment process. Yes. Right? Itong ginagawa nila ngayon, I think one of your arguments is that they're violating the right to due process of the Vice President. Yes, from the get-go, dun pa lang sa aming answer ad cautelam, we already raised the issue of due process, specifically on what we perceive to have been the application of double standards between the impeachment complaints against the President and the impeachment complaints against the Vice President. Di ba? Kasi sabi natin doon, we are not questioning, and I need to clarify this, we are not questioning the standards because we admit that in terms of standards, that's within the wisdom of the House and this time the committee, no? But when you lay down a standard and then impose a different kind of standard on equally situated officials, then there is double standard. Yan ang sinasabi natin. And that is a violation of due process. Yes, and also there have been comments. Again, we respect the views, no? But at least we have to defend our side. There have been comments that she has 16 lawyers. She was given the opportunity to file her answer, so due process has been satisfied. I think that's an oversimplification. Yes, because as Congressman Paulo Marcoleta said, sinabi ni Kong Paulo na ang due process requirement, ang kailangan, bawat ground ay sinusuri. Kunyari, may ground sila ng bribery. Isusuriin ng committee. O sa ground ng bribery, meron bang sufficiency in substance? Sa ground ng graft and corruption, meron bang sufficiency? Hindi eh. Dahil ang ginawa lang nila, binasa lang nila lahat yun. At sinabi nila, sufficient ito in substance. Oo, and also when you say, yun nga, recital of facts, no? Yun din yung ano namin eh. Wala namang ultimate facts eh. For example, they said the Vice President committed plunder. No? Alam naman natin may elements ang krimen na plunder. You are a public officer, amount is
50 million and above. And then lastly, and this is the most important part, there is amassing, acquiring, diba, appropriating ill-gotten wealth. For example, ngayon, dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room, confidential funds. Di ba? May confidential funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Correct. Presidente yung ano? And I've said this before. Kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala namang iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. Yun pala. No, wala naman silang kaalam-alam kumbaga. Sabi nga ng dating commissioner na si Attorney Rowena Guanzon, dapat may isang dating COA na nagtatrabaho kumbaga na alam yung proseso, lalong-lalo na po dito sa pag-liquidate ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya malinaw talaga mga kababayan natin na yung naniniwala po sa ginagawang mini trial or proceedings or impeachment trial against kay Vice President Sara, naniniwala sa mga allegation against kay Vice President Sara ay mga bobot tanga talaga. No? Napapaikot sila, napapaniwala po sila, nauuto po sila ng mga kongresista na panay lang naman allegation. Sinasabi nila na overwhelming ang ebidensya laban kay Vice President Sara. Pero ang katotohanan, wala po silang hawak na ebidensya. Hindi lang nila maamin. Kasi masusunog sila. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating update, mga kababayan, ito pakinggan nyo to. Isang kongresista mula sa 2nd District ng Bukidnon ay umamin na 90% ng kanyang mga nasasakupan ng mga botante sa 2nd District ng Bukidnon ay galit sa kanya. Galit sa ginagawa nilang impeachment kay Vice President Sara. Pero sabi niya, ang hirap i-explain. Bakit ang hirap i-explain? Ang tanong, itong kongresista na ito ay tumanggap din po ba ng maleta? Kaya kahit 90% ng kanyang nasasakupan ay against sa impeachment, ay tinutulak pa rin. O, palike ng video at yan po yung susunod nating pag-uusapan. Ito na nga ang sinasabi natin mga kababayan na isang kongresista, pangalanan na lang natin, Representative Kit Flores ng 2nd District ng Bukidnon, abay umamin na nahihirapan sa ginagawang impeachment. Ngunit tila ba sa kanyang pagsasalita, siya po ay na-hostage dahil mantakin nyo mga kababayan natin, kahit yung kanyang mga botante, yung kanyang constituent, 90%, take note po mga kababayan natin, 90%, ng kanyang mga botante, bumuboto sa kanya, yung kanyang nasasakupan, ay galit dahil sa ginagawang impeachment kay Vice President Sara. Pero sabi niya, bakit wala siyang magagawa? Tika lang mga kababayan natin. Itong mga kongresista na ito, particularly po, itong mga district congressman, nire-represent nila yung kanilang kadistrito. Abay, bakit ang gagong ito pinagpapatuloy pa rin yung pagboto sa impeachment ni Vice President Sara kung yung kanyang nire-represent na taong bayan ay galit sa impeachment? Sige nga, pakinggan natin mga kababayan. Yes, sir. And you are prosecuting Vice President Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. Yeah, it's a very difficult position to be in. How difficult is your position to be in now? Well, I think more than 90% of the people are against it. So, Hindi lang pala 90%, more than 90%. 99% na. Right. lalo na sa district ko. It's as if wala namang choice, di ba? It's always vested in the House, the initiation of the impeachment. So, kung nandun ka, you have to be part of it. You cannot just run away from it, di ba? Sorry, I batted in. Ano yung No, tanong but kanina? when you were presented with the issue of Vice President Sara Duterte, did it at the very least cause you some consternation that I'm going against a future president of the Republic? Did it factor into your thinking? About going against a future president? Or going against somebody from Mindanao. Mindanao, who is very, very popular and most likely may become the next president of the country. Well, ang mas concern ko po is because of the yung siguro opposition ng
tao sa district ko. Kasi they're really against the impeachment. But Gago no, mga kababayan natin. Yung concern niya, yung reaksyon ng kanyang mga nasasakupan against the impeachment. Pero bakit ang gagong ito? Pinagpapatuloy pa rin yung pagsusuporta na ma-impeach si Vice President Sara. O, sa mga taga-Dic, 2nd District ng Bukidnon, mga sir, ma'am, mga taga-Mindanaoan, mga bay, mag-isip na kayo sa congressman nyo. Di ba? Bakit siya nagpapatuloy pa rin na suportahan na ma-impeach si Vice President Sara kung kayo ayaw nyo? Diba? So anong purpose na siya ang naging representative nyo? Itong mga representative na ito, yung pinagmamayabang nila, yung impeachment daw ni Vice President Sara ay hindi nila kagustuhan. Kagustuhan daw ng kanilang kadistrito. O ito, nagpapakita na sinungaling yung mga gagong congressman na ito na gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Kasi ang isang kabaro nila ay aminado nga eh. it's just that I don't know how to explain to them. I have to do this. It's not like I want to. It's not like I volunteered to do it. But it's part of my duty as a member, as a vice chairperson of the Committee on Justice. It's part of the duty daw. O baka it's part of malita. Yan ang tanong natin. Kasi hirap na hirap po siya eh. No, hirap siya mag-explain. Tapos ang palusot niya na lang dahil miyembro siya ng Committee on Justice. Gago! Kahit miyembro ka ng Committee on Justice, gago, kung alam mo na mali ang impeachment, kung alam mo na yung ebidensya laban kay Vice President Sara ay nakikita ng taong bayan na wala namang laman, ika nga, shallow, empty nga, bakit ka pa bumoto ng sufficient and ground? Bakit kayo pumapayag na event ng law? Bakit kayo pumapayag na ipapasampi na yung iba't ibang mga private companies? Bakit ipapasampi na yung bangko ni Bibi Sara? Bakit ipapasampi na yung kanyang abogado? Bakit ipapasampi na yung kanyang asawa? Ano ba yung kinalaman nila sa impeachment ni Bibi Sara? Sila ba ay kasama sa allegation na sinasabi niyong corruption na ginawa ni Vice President Sara? And then, kung corruption, nasaan yung ebidensya? Sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, bago tayo magtatapos sa bidyong ito, mga kabayan natin, wala silang hawak na ebidensya at wala silang alam sa trabaho ng Commission on Audit, particularly po sa usapin ng pag-audit ng confidential fund. Kaya dapat ang congressman na ito mahiya naman po sa inyo. Dapat hindi na nagpapakita itong congressman na ito. Ito mga congressman, hindi na nagpapakita dapat sa kanilang kadistrito. At sa mga taga 2nd District ng Bukidnon, pwede ba pa tapik naman po sa congressman nyo na yan? No? Para ma-remind siya na itigil niya ang kanyang pinagagawa. Itigil niya yung pagboto sa impeachment ni Vice President Sara. Alam niyo sa mga taga 2nd District o Bukidnon, sa mga Mindanao nating mga kababayan, nasa kamay niyo po ang pagdedesisyon. Hindi nasa kamay ng inyong congressman na si Congressman Flores. Nasa inyong mga kamay. Diba? Kasi nakakasama niyo yan eh. Tapos napayag kayo na yung ayaw niyo ang kukontrahin niya. Di ba congressman yan? Representative ng kadistrito. Pero bakit mo boto sa impeachment ni Bibi Sara? Sa mga taga 2nd District ulit ng Bukidnon, nasa inyong mga kamay ang pagdedesisyon. Nasa inyong mga kamay. Pwede niyong gamitin ang social media nyo. Di ba? Sabihin nyo sa congressman nyo na yan, Sir, ikaw pala, alam mo pala na 90% ng mga kababayan natin ayaw sa impeachment ni Bibi Sara, bakit tinatrabaho nyo pa na ma-impeach siya? Oh, dalawa lang yan. No? Takot mawala sa posisyon o takot bawiin ang malita. Saan kaya dyan? O, yan lang po, mga kababayan. Maraming salamat. Paki-like naman ng video ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Tangina, mag-subscribe ka na.